So, nandito kami ngayon. Mag-i-inspect kami ng bahay. Let's see how we go. Tignan natin to. Itong townhouse na to. Yan siya. Still, just waiting for the agent. Wala. It's wala. I think it's is that cabinet? What's day? Huh? Kapitbahay yan? Neighbor. Miss Oh, yeah. Dito lang, oo. Laundry. This is the first bedroom. Sorry. May nakita si daddy ng may nakita siyang part nung nagpunta kami sa clinic ng sleep study ng sleep apnea. Playing basketball. So ayun na nagbabasketball yung mag-ama. Maglalakad lang ako para kahit paano makapag-exercise. Kulang din ako sa araw, vitamin D. Umiinom lang ako ng capsules na vitamin kasi nga bihira akong makalabas. So ngayon sulitin ko na. Mamaya ulit may inspectin kami ulit. Unit naman. Itong unit na to mas malapit-lapit sa dati namin, sa tinitira namin ngayon. Ooh. Ooh. Huh? Shoot! Wow! Galing! Sarap maupo dito. Go! Ooh. Nangangalawang si Pakundo. Tawag si Pakundo. Another one.
Go. Exercise at the park. Paano to? Hindi ko abot. Oh, that's nice. Hindi ko abot lagi. Yung pa ako doon, dahan-dahan yung buhay. Pataas, taas, pababa. Hi guys! Welcome back! So ito na nga, nakauwi na kami galing ng second house hunting. Nagpunta din kami sa park. Naglaro lang saglit yung mag-ama ko ng basketball. Tapos ako naman naglakad at nagpaaraw ng 5 minutes. Hindi madali sa akin ang paghahanap ng bahay, lalo na may sakit akong fibromyalgia. And honestly, hindi rin siya masyadong napag-uusapan. So today, i-share ko kung ano talaga yung experience, yung hindi mo usually nakikita o naririnig online. At kung bago ka dito, I have fibromyalgia. So everyday, may kasamang pain. 24/7 may pain, fatigue, at brain fog. Kaya kahit simpleng bagay lang like going out, walking, or even standing for too long, napapagod ako agad. Pero life still goes on, 'di ba? Kailangan pa rin maghanap ng place para maka-move na kami, move forward kahit dahan-dahan. So nag-start ako maghanap ng houses online through realestate.com.au, scrolling, checking prices, tas yung locations. Um, Sobrang overwhelming siya para sa akin, lalo na dito sa Sydney kasi competitive talaga. Tsaka sa lugar namin, pamahal na ng pamahal. Pero one thing I learned agad is hindi puwedeng basta maganda lang yung place. Kailangan, um, sakto din siya sa katawan ko. Kaya for me, napaka importante yung location. Pinipili ko talaga yung malapit sa transport, like train or bus station. Kasi less walking for me, less pagod, less hibernate. Also, chine-check ko din kung malapit sa shopping center. Para malapit lang kung magsha-shopping kami at tsaka kung pupunta ako sa GP ko kasi yung GP ko, yung clinic niya nasa loob lang din ng shopping center. And then, tinitignan din namin kung tahimik yung area, yung kapaligiran. Kasi 'pag may fibromyalgia ka, yung environment din mahalaga. Kasi sensitive ang taong may fibromyalgia. Sensitive sa ingay, sensitive sa amoy, sensitive sa yung liwanag. Yun, kaya kailangan hindi lang comfort, kundi yung daily survival din. Kasi 'pag may fibromyalgia ka, everyday is like kailangan mong maka-survive.
Then 'pag inspection days naman, usually hindi ako nagbo-book ng marami. Ang inspection days namin is every Saturday. Ang max ko lang is up to 2 inspection. Kasi, I learned the hard way din na 'pag sinobrahan ko, ilang araw akong magha-hibernate na naman, araw o ilang linggo, 1 hanggang 2 linggong hibernation na naman. So ngayon, I take it slow, may pahinga in between, and hindi ko pinipilit yung sarili ko, hindi ko pino-force, kasi alam ko na kung anong mangyayari. Then 'pag inspection days naman, usually hindi ako nagbo-book ng marami. Ang inspection days namin is every Saturday. Ang max ko lang is up to 2 inspection. Kasi, I learned the hard way din na 'pag sinobrahan ko, ilang araw akong magha-hibernate na naman, araw o ilang linggo, 1 hanggang 2 linggong hibernation na naman. So ngayon, I take it slow, may pahinga in between, and hindi ko pinipilit yung sarili ko, hindi ko pino-force, kasi alam ko na kung anong mangyayari. Sa inspection naman, hindi lang ako tumitingin kung maganda yung house. Siyempre tinitingnan din namin, kung may hagdanan ba, but, ngayon out of the question na yung may hagdanan, kasi hindi ko talaga kaya. Kasi yung paglalakad lang sa flat surface, nahirapan na ako, yung pag-akyat pa kaya at pagbaba. Isa din namin sa kino-consider yung may enough light and ventilation ba, malayo ba sa entrance. Simple things, pero malaking impact sa body ko, and minsan kailangan ko talagang magpahinga, huminga, mag-pause o umupo. To be honest, may moments na nafu-frustrate ako. Parang ang bilis kasi ng mundo, pero ikaw kailangan mag-slow down. Nakikita mo yung ibang tao, ang dami lang nagagawa in one day. And ikaw, kailangan mong magpahinga, pero slowly. I'm learning na, and that's okay. Ngayon, um, sinubukan kong maglaba kasi may powers pa akong konti, and then naghugas din ng konting pinagkainan namin ng breakfast. Hinugasan ko lang para ready na ilagay siya sa dishwasher. Pagdating ng asawa ko, siya kasi yung lalagay sa dishwasher, siya din yung nag-e-empty ng dishwasher namin. So, hindi ko na ikinukumpara yung sarili ko, hindi ko na din pinipilit sumabay sa mga taong mabibilis gumalaw. Kasi at the end of the day, mas importante na mas importante yung katawan ko, importante ako na alagaan ko yung katawan ko. Mabagal, pero at least nakakagawa pa rin ako, nasu-sustain ko pa rin yung paggawa sa bahay kahit papaano. And this is something I always remind myself. My body deserves patience and time. Hindi kailangan madaliin ang lahat. Hindi kailangan perpekto. Ang importante, tuloy pa rin ang buhay. So, ayun na nga. This is our second house hunting journey. Real, slow, and honest. And if you're also going through something similar, just know hindi ka nag-iisa. Dahan-dahan lang, makakarating din tayo. So, after ko mag-ayos ng mga labadang 1 buwan na yatang nag-aantay sa'kin na i-put away sila, although na-fold na sila ng asawa ko, kaso may way ako kung paano ko mag-fold, kung paano ko i-put away yung mga gamit. Kaya ayun, eto simulan ko din, natapos ko din gawin. After nito maliligo lang, magpapahinga ng konti, then magre-ready na kami for church. Saturday kasi every Saturday nagsisimba kami, Saturday ng
hapon. So, ayun na nga, abang-abang lang. Hi guys, so ito na nga, nag-shower na ako. Higa lang muna ako, maybe matutulog ng konti. Mamaya, magsisimba kami. So, see you later. Bye. Hi guys! Hi guys! Simba kami. See you in a bit. Bye! Hi guys! So welcome back. So kakauwi lang namin. Nagsimba kami and then kumain sa labas. So yun, abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang i-upload. See you later. Bye!